Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Ipapatuloy po natin yung ating live consultation. Sabi ko nga ba sa kanya yung mukha ko lang pwede dito sa screen. Huwag lang isama yung mukha niya. Ang sagot naman niya, bakit Dok? Pangit ba ako? Sabi niya, hindi ako sinabihan ko siya, tanungin na lang natin yung nanay niya. Nanay lang, kasi ang nanay hindi talaga magsabi na pangit yung anak niya. Di ba? Pero may asawa siya dito pwede rin natin tanungin yung asawa, di ba? Ang problema ngayon, may hinahanap rin mga pangit, di ba? Pero okay lang man kung pangit. Ang importante, yung sa loob, yung puso, maganda at malinis. Kaya ano yung magandang lalaki kung sa loob, sa puso, pangit ang ugali, di ba? Useless. Kaya okay ka, no? Maghanap ka ng pangit, okay ka, basta mabait. Mabait ba ito? Minsan, Dok. Minsan. Pag natutulog. Kapag natutulog. Sige. Okay. Sige, upo kayo dyan. So, ano pong problema natin? 4 days na libanga, Dok. Kalibanga. Sa Tagalog, nagtatae. Okay. Sa Bisaya, kalibanga. Sa English, diarrhea or LBM, loose bowel movement. Yun. So, 4 days na. Opo, Dok. Upat na kaadlaw. Opo, Dok. Sige. Ilang edad na mo? 26, Dok. 26 years old. Asa ka nagtrabaho? Sa bahay lang, Dok. Oh, I see. Ano palang trabaho? Bali, Dok. Motorcycle mechanic, Dok. I see. So, nandun yung shop sa bahay. Opo, opo. Ayun. Si Mrs. Sa office, Dok. Office staff na. Office, so hindi pala kayo kasama sa bahay. Ay, may kasama kami sa bahay, Dok. Pero nag-work ako sa... Ayan, sa trabaho, hindi. Siyempre, kasi sa... Doon. Magsama lang kayo pag uwi mo. Lalo sa kwarto. Lalo sa kama. Di ba? Oo. Sige. So, ano pong problema natin? Tatay, Dok. Nagtatae. Oo. Ayan, nagtagalog na tuloy. Nagtagalog Kanina na lang nagkalibang. Okay lang, magbisaya ka. May problema. Ilan araw na po yung 4, Dok. 4 days. Ayan, Tagalog na tuloy, 4. Sa Bisaya, upat kaadlaw. Upat means 4. So, 4 days. Okay. Sa unang araw, ilang beses ka nagtatae? More than 10, Dok. Then time. Sa pangalawang araw, Same lang, Dok. same. Hanggang ngayon, Sa ngayon, medyo na lang, Dok. Nasa mga 4 Apat. or 6, Dok. 6 times. Pero hindi pa man tapos yung araw ngayon. So, aabot ka pa rin ng 10 beses Oo. siguro. Opo, opo. Anyway, before magdumi, masakit ang tiyan mo, parang pinipiga. Tapos tatakbo ka na sa CR. Sa unang araw, siguro ang dami, no? Shh, parang tubig. O, tubig siya, Ngayon Dok. po, tubig pa rin or parang konti-konti na lang ngayon? Kanina, solid siya, Dok. Solid na pero Pagka punta ko CR, balik na naman sa tubig. O, tubig. May dugo ba? Wala naman, Dok. May parang sipon. Wala din, Dok. Amoy langsa. Dili din, Dok. Hindi. Pero marami pa rin tubig o pakunti-kunti na lang? Pakunti-kunti lang, Dok. Pakunti-kunti na. Pero masakit pa rin yung tiyan ninyo. Sa ngayon, Dok, medyo lang. Wala po kayong lagnat. Noong unang araw, Dok. Naglagnat kayo. Opo, opo. Okay. Pero nawala rin ito. Okay, nawala na yung lagnat. Siyempre, yung sa unang araw, malamang nakalunok siya ng contaminated liquid or drink or nakakain siya ng contaminated na food. So, may mga mikrobyo. Okay, so nakapasok yung mikrobyo sa stomach at tuloy-tuloy sa small intestine. Okay, pag sa stomach, kadalasan nasusuka ang pasyente or talaga magsuka. Okay? Pero pag makarating yung mikrobyo sa small intestine, pwede mamamaga yung small intestine, pwede rin diyan na mag-umpisa yung lagnat. Kasi pag namamaga ang isang parte ng katawan natin, dahil sa infection, talaga maglalagnat po tayo. Kaya, yun ang unang lagnat, no?
Pero pag pinabayaan natin, okay, mawawala yung lagnat. Pero pag bumalik yung lagnat, mag-ingat na po tayo. Ibig sabihin, pwede yung mikrobyo nakatawid na po, okay, sa blood circulation ng bituka. So the moment na ang mikrobyo, dahil pinabayaan na ng 4 days dumadami siyempre sa bituka. At pag invasive pa yung mikrobyo, yung talagang kakainin yung bituka mo, talagang makapasok siya sa bituka at makarating po yung sa blood circulation at makapasok sa dugo. At pag nasa dugo na po, talagang maglalagnat na yung tao. Kaya babantayin natin yung pangalawang lagnat na pwede mas delikado ka na yan. Okay, so anyway, hindi pa dumating yung pangalawang lagnat. Kaya buhay ka pa. Okay, kaya magandang lalaki pa rin. Okay, sige. Anyway, sa dugo, hindi naman kay anemic, okay lang. At saka yung white blood cell niyo medyo mababa. Pag mababa, okay, hindi bacteria ang infection mo, hindi bacteria ang dahilan ng LBM mo. Okay? Pero ang exception nito, pwede typhoid. Kasi sa typhoid, magtatae talaga sa umpisa at ang white blood cell mababa. Okay? Pwede ito dahil sa typhoid. Or pwede rin dito dahil sa amoeba. Pag amoeba, magbaba rin po ang white blood cell. Sa experience natin, ha? Ang problema ngayon is mababa rin ang platelet count ninyo. Okay? So, may fever po kayo, wala. Wala naman kayong lagnat. Yung unang araw lang, di ba? Pag dengue kasi, tuloy-tuloy yung lagnat. Ha? Unang araw, pangalawang araw, pang-apat, hanggang ngayon, dapat hindi mawawala yung lagnat pag dengue. Dok, Mukhang hindi naman ito dengue kasi nawala na yung lagnat niya pero bumaba yung platelet. Pero tingnan natin kasi minsan hindi naman lahat na nabasa natin sa laboratory result ay totoo. Okay? So sige lang, relax lang muna kayo. Pero pag typhoid, pag typhoid, pwede magbaba yung white blood cell, pwede rin magbaba yung platelet pag typhoid, ha? Okay. Yung dumi naman ninyo, negative. Pero hindi naman ibig sabihin pag negative, wala kayong typhoid fever. Kasi ang sa typhoid fever, hindi makikita yung typhoid fever na mikrobyo sa dumi. Ha? May mga dumi syempre, may mga bakterya sa dumi, bakterya. Pero hindi makapagsabi ang laboratorio na itong mikrobyo na ito nakikita sa microscope, typhoid, imposible yan. Ang purpose ng fecalysis, yung pag-examine ng dumi is to find out kung meron ba siyang amoeba kadalasan, no? Wala naman nakitang amoeba dito, according to laboratory result. Pero hindi ibig sabihin na wala siyang amoeba. Kaya hindi ko na talaga pinapa-examine ang pasyente kahit nagsuspect ako ng amoeba, na meron amoeba or amoebiasis ang pasyente, hindi ko na ni-request ng laboratory test, no? Kasi kadalasan, I would say 8 out of 10 ng pasyente negative pa rin sila sa amoeba kahit meron silang amoebiasis. Okay? Kaya, kahit negative, pwede ko rin siya gamutin as amoebiasis. Kasi, 4 days na po nagtatay ang pasyente. Okay? At saka yung hitsura ng dumi niya ay mucoid. Pag sinabi natin mucoid, para may sipon. So, tatak rin ito ng amoebiasis. Na pwede rin mag-explain bakit mababa yung kanyang white blood cell at saka mababa rin yung platelet niya. Okay? Meron kayong parang nag-uusap kayo ng sandali. Ay, yung sa Kwandok, yung sa blood ko, Dok, ba? Kasi yung noong January 3, nag-donate kasi ako. Okay, Mga pero ilang araw pala yan, Dok, bago magbalik. na unang-una, kahit nakunan kayo ng dugo, kahit nag-donate po kayo ng dugo, hindi naman magbaba ang white blood cell. Hindi rin magbaba ang platelet. So, wala pong kinalaman ang pag-donate ng dugo sa yung pagbaba ng white blood cell ninyo ngayon at sa pagbaba ng platelet count ninyo ngayon. So anyway, bago ko siyang examinin, sa kwento pa lang or sa history taking, yung sinasabi ko palagi, dapat talaga kausapin ng pasyente, tanungin talaga ang pasyente, pipigay natin ng pasyente, no? Para makakarating po tayo sa tamang diagnosis. Therefore, malamang tama talaga yung gamot natin ibibigay, di ba? So, ang next tanong ko lang po is, ano pong kinain ninyo bago kayo nagtatae? Naalala po ninyo, what was the food you ate before
Sumuka kayo? Or Ay. sumakit mo ng tiyan? Or nasusuka before kayo nagtatae? Tatae talaga. Pero nauna siguro yung fever. Nauna Dungan ba yung sila. fever? Sabay daw, Sabay. dungan. So ano pong kinain ninyo? Panga, sopa panga. Dahil ano pa? Chicken curry. Ano pa? Yun lang. Yun lang. Then after that, parang sumama yung tiyan ninyo, parang gano'n. Pagka kinabukasan pa. Pero naalala ninyo, ang kinain lang ninyo, the meal prior sa LBM is yung sugba na panga at saka Chicken curry. chicken curry. Hindi kayo kumain ng kinilaw, Hindi. kwek-kwek, Wala rin. isaw. Wala po. Sino kasama ninyo nung kumain kayo? Kami. So, kayo lang nag-LBM, siya hindi. Ako lang. Talaga? So, baka number one, mas marami yung kinain mo. Number one yan. Pangalawa, baka yung portion na kinain mo, meron mikrobyo. Samantala yung portion na kinain ng asawa ninyo, walang mikrobyo. Pwede yan ang dahilan kung bakit kayo lang ang nag-LBM. So late na ako nagkain ng dok. Late dahil Late na. hindi pala kayo nagsabay kumain. Ano? Ako na una. So- Birthday kasi yung Dok. so late na anak siya. Namin. So medyo na-delay Tapos na. nauna yung Inom. inom. Naguna yung alak daw. Magaling, no? Ayun. So anyway, usually pag amoebiasis, ang binibigay po natin ay metronidazole 500 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 7 days. At dahil po contaminated ang food, pwede rin meron mikrobyo na hindi amoeba. Kaya po ang sabi ko sa kanila ay malamang ito yung mix na infection. May amoeba, may mikrobyo na hindi amoeba. Para sa mikrobyo na hindi amoeba, ang binibigay natin ay ciprofloxacin 500 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 7 days. Okay, para sa kulo ng tiyan or para sa sakit sa tiyan, pwede po tayong magbigay ng dicyclovirin rather, 2 tablets 3 times a day for 3 days. Okay? At dahil papatayin na natin yung hindi pasyente, yung mikrobyo, pwede natin sabayan ng loperamide para ma-stop na natin yung LBM para magkakaroon na po siya ng comfort. Okay? Hindi yung discomfort. So, pwede tayong magbigay ng loperamide, 2 capsules 3 times a day for 3 days. Maraming salamat po.